Mahulog. Magandang umaga sa ating lahat, especially sa family nila Pastor. We miss you and we are glad to have each and everyone para makapag-fellowship tayo, dwelling with the Word. At this time ay magkaroon ng Bible ng Sunday School. Tayo po muna ay manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang Diyos na superb sa lahat ng inyong katangian at hindi namin kaya natapatan lahat ng mga attributes ninyo. Lalo na sa patience ninyo, we cannot fathom how you, na napaka-perfect, you can cope up with sinning people, as sinful as we are. But you have kept showing yourself patient sa lahat ng mga dealings ninyo sa amin. At nawa ay matutunan namin ang bagay na ito, na makita namin ito sa muka ng aming Panginoong Jesucristo, mahamon kami at tunay na magbigay ng kaluwalhatian sa inyong pangalan. Maraming salamat po. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Well, isa sa mga task ng inyong lingkod sa aking trabaho ay ang pag-aayos ng mga conflicts, mga complaints, at ito ay sa pamamagitan ng paghaharap ng mga nagko-complaints, both parties. At there were instances na talagang merong offense na hindi dapat itong i-escalate sa higher level, but there were karamihan sa isang komunidad, ang nagiging conflict is because one party na nagrereklamo is just impatient. Really the problem is yung kanyang impatience. Kahit na isa o dalawang mga inconvenience lang ng pagiging magkapitbahay ay hindi na kayang pagtakpan o kaya hindi na kayang tiisin. So that's why medyo madali yung mga ganong pagkakataon, because ang ginagawa lang na inyong lingkod is yung ginagawa din ng barangay na pagkasunduin sila at wag nang ma-escalate sa iba pang higher authority or higher body na pag-aharapin sila. Kasi ganun din naman ang gagawin, pagkakasunduin lang din sila. So we can see there that patience really is the problem of man. At maging mga unbelievers, lalo na ganun din ang mga mananampalataya ay nagkakaroon ng problema sa patience. Minsan hindi natin ito na mamalayan, na akala natin righteous anger lang yung meron tayo, but may mga pagkakataon at madalas nagiging totoong impatient lang tayo, at hindi rin natin nakikita how people are being patient din sa atin. Pinagpapasensyahan lang din naman pala tayo ng ating mga kapitbahay, at ganun din ang ating mga kapatid sa pananampalataya. So all the more, kailangan talaga nating pag-aralan yung patungkol dito sa subject na ito, patience, the tough but tender fruit of the Spirit. Well, our text is ang text natin is from Galatians 5:22 to 23. Paul is delineating yung fruit of the Spirit after niyang i-laid out yung works of the flesh. This is in contrast to our works being flesh. So, sabi niya, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Makita natin sa gitna ng yung siyam na yan is patience. And we can see yung importance nito doon sa siyam na yan. 9 virtues comprising of one fruit. Kumbaga, a single fruit. This is holistic. Ibig sabihin, pagka ang mananampalataya na panahanan na ng banal na spirito,
ay kasama, isang buo itong naibabahagi sa kanila. So, patience belongs to the 9 fruit of the Spirit. Tinawag sila ni Pablo na fruit kasi they grow from the Spirit's life in us. It grows from yung pananahanan ng banal na Espiritu sa ating buhay, meron siyang fruit. Kung siya ay nasa sa atin, meron siyang growth. Itong mga bagay na ito ay parang binhi na ibinigay sa atin at ito ay lumalago sa atin unti-unti. May mga pagkakataon mahina tayo sa isang bagay dyan, pero nandoon at ito ay lumalago. Ito ay hindi mula sa ating sarili na nagawa. We can see there yung context niyan. Paul is contrasting yung works of the flesh and fruit of the Spirit doon sa passage na yan. Yung works na tinatawag doon sa mga naunang verses, they are what we do. Kasi kaya nga work siya. Pero yung fruit, tinawag itong fruit because it is what God grows into us. Kumbaga, it grows sa atin pero hindi galing sa atin. It was given sa atin because of the indwelling of the Holy Spirit and the presence of God sa ating mga buhay. They are God's character which are reproduced in us. Ito ay mga karakter ng Diyos na nare-reproduce. It is fruit of what God is sa kanyang karakter. Mga bunga ito. So, ang pinupunto natin ito, patience is one of the manifestations that God's character is bearing fruit in our lives. So, I have entitled yung ating lesson, Patience, the tough but tender fruit of the Spirit, because patience really is tough. Bakit? Kasi it requires endurance in suffering, endurance in persecution, and injustices. You need to endure. You need to be tough dito. Hindi pwede yung bibigay ka kaagad. You would not be patient kung bibigay ka kaagad. So it is tough because you need to endure all those things. And then it means bearing burdens without retaliation. Ang hirap nito. You need to bear yung burdens na hindi ka nagre-retaliate, yung mga persecutions, yung injustices. You need to bear all those things nang hindi ka nagre-retaliate. And you need to entrust justice to God. Yes, we seek justice sa mga inordain ng Diyos, but we leave it to them. Hindi tayo yung gagawa ng justice para sa atin. May inordinahan ang Diyos na mga institutions, and even God will avenge para sa atin. So it takes strength to keep going when everything in us wants to quit to fight back. So, and then patience is tender. It is tough, and then at the same time, it is tender. But why? Because it shows gentleness towards people's faults and weaknesses. So it means forbearance, yung forgiving instead of holding grudges, overlooking yung mga irritations instead of lashing out. Yung mga irritations natin ay pinagtatakpan na natin, pinapalampas na natin, and even the irritations of others, hindi natin masyadong iniintindi at, di ba, yung natawag ka lang na, let's say, kamote because nagkamali ka ng diskarte sa daan, pinapalampas mo na lang kasi yun ang nagiging root ng mga nangyayaring road rage sa ngayon. Meron lang nasabi, hinabol na, nakipagtaasan na ng boses, hindi naman pinlano pero nagkainitan hanggang sa naging viral at nagkaroon pa ng hindi magandang mga experiences after that. So, and then it reflects compassionate love like Jesus weeping over Jerusalem even when He is rejected. Even though alam niya, ipapako siya sa krus at itong mga tao na ito na kanyang pinagmiministeran, ito ang magpapapako sa kanya. They will be shouting all of those things. Alam ng Panginoon, but still the Lord Jesus Christ is crying or He is weeping over those people. So, patience is the one fruit that demands both toughness and tenderness. It is tough in suffering,
tender in forgiveness. So, other fruits lean more one way. So, special itong kindness na ito lang yung tough but at the same time tender kasi yung other fruits, they are leaning in either side. Love and kindness are mostly tender. Hindi siya kailangang maging tough. Yung self-control, it is mostly tough. Kaya naman kinuha ko itong title na ito, Tough but Tender, especially dito sa dito sa fruit of the Spirit na ito na patience. So, kinuha ko po yung ating lesson sa book ni Christopher J.H. Wright, at least yung outline at yung some of the thoughts, pero I have given yung mga sarili kong mga illustration, lalo na mga applications dito. So let's define yung patience. Let's go to the definition. Yung patience, it comes from the Greek word makrothymia, na may this is a compound word na pinagsamang dalawang original word, which are makros, which is long, and then thymos, which is anger or passion. So, ang ibig sabihin nito is to hold anger for a long time or to endure without quick retaliation. So, ang default setting ng isang tao na may patience is hindi agad magre-retaliate. Actually, isa, dalawa, hanggang sa mahabang panahon, kaya niyang magtiis. Ito yung kanyang default. At ito ay hindi siya mabilis magre-retaliate. So this is the ability to suffer opposition or hardships for a long time without retaliation or revenge. Hindi lang ito yung tipong nagtitiis ka kasi wala kang choice. Yung pagtiisan ko na lang kasi wala naman ako magagawa eh. Tapos sa loob ng puso mo nagrereklamo ka o gusto mong gumanti. So hindi po ganun 'yon. This is the ability to suffer opposition or hardship for a long time without retaliation or revenge. Nagtitiis ka nang hindi mo gustong gumante, hindi mo gustong pumutok sa galit. Ang tunay na patience ay yung spirit-given endurance. This is the spirit-given endurance. Kaya kaya mong magtiis ng walang paghihiganti at pinagkakatiwala mo ang hustisya sa Diyos. So, and then also, it is also the ability to bear the weaknesses and irritations of others without anger or harshness. No, ito yung kakayanan mo na pagpasensya na yung ibang mga tao, pero hindi lang ito yung parang sinasabi mo na, sige, titiisin ko na lang, pero sa loob mo, iritado ka. Parang gusto mo na lang umiwas sa tao na yon. Ang tunay na patience ay yung spirit-given tenderness. Kung kanina, spirit-given endurance, ngayon, this is a spirit-given tenderness. Kaya mong magpasensya sa kahinaan ng iba ng may hinahon, kundi hindi yung may galit or inis. So, patience is enduring hardship without revenge and bearing with others without harshness. Patience is enduring hardship without revenge and bearing with others without harshness. So patience is very hard because it demands strength and stamina. Kinakailangan ito ng control sa ating mga reactions. Kinakailangan nating kontrolin. You see, yung mga nangyayari sa ating paligid, yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil sa oil price hike, and then yung dahil doon may mga welga na nangyayari, transport strike, marami sa mga Pilipino natin na stuck sa traffic, they need to walk very long para lang makauwi or makapunta sa kanilang mga trabaho. You see, and then those people na nasa government, we have a very big problem doon sa malaking o bilyon-bilyong pondo na nawala dahil sa flood control, pero pag bumuhos ang ulan, baha tayong lahat.
So, pero the ang nangyayari is imbes na tutukan yung ganong situation ay magtututukan ng ating gobyerno ang mga peripheral na mga bagay para lang as personal assessment makover at matabunan yung malaking issue na gusto nilang matabunan. You see, ito ay nagpo-post sa atin ng malaking amount ng stamina to bear all those things. Pero kung titingnan natin sa panahon ng Biblia, mas higit pa doon ang mga pinagdaraanan ng mga mananampalataya. Actively talaga silang pine-persecute. Actively silang pinapatay, dinadala sa kulungan. Pero ang sabi ni Paul, yun ang calling ng mga mananampalataya nung panahon na yun, to suffer for the name of Christ. To suffer is their calling. So, they really need to have that patience. Tayo, at least marami sa atin, we can tag yung ating mga sarili na nasa middle class, yung karamihan sa atin. But, madali pa rin tayong mainis sa mga nangyayari sa ating buhay. So, this kind of virtue does not come naturally on us because it is the Spirit's work in us. Kaya tayo na pupunta sa ganung irritation at madaling mawala yung patience natin because hindi ito nangyayari at nanggagaling sa atin naturally. Ito ay napoproduce ng banal na spirito sa atin. So, para maintindihan natin ito ng mas maayos at makakuha tayo ng tunay na lesson at nakakainganyan na gayahin, tingnan natin yung tatlong bagay. Una, yung patience ng Diyos sa Old Testament, and then yung patience ng ating Panginoong Jesucristo, and then yung patience in everyday life ng isang Kristiyano. So, tingnan natin yung una, yung patience of God in the Old Testament. How patient God is in the Old Testament. Alam nyo, kung papansinin natin, at ito yung first impressions ng mga kumbaga, yung di masyadong nagbabasa ng Biblia, many people think of the God of the Old Testament as mostly angry. Kasi siya yung Diyos na nag-send ng flood, siya yung nag-send ng fire, plagues, and then yung judgment. Di ba? What happened sa Sodom and Gomorrah, fire and sulfur ay nanggaling sa Diyos at in judgment doon sa lugar na yon. And that impression has some basis because yung Old Testament, hindi siya tinatago yung anger ng Diyos against sin because He is holy and just and His judgments are real. So, totoo na pinapakita talaga ng Bible yung mga bagay na yon, yung anger ng Diyos, kasi yun ang Diyos eh. He is righteous, He is just. But if we only see anger sa Bible, we miss the bigger picture. There is much more huge character na pinapakita ang Diyos throughout the Old Testament. God Himself declared that He is slow to anger. Siya mismo ang nagsabi nung ang Panginoon, si Yahweh, ay nagpakita kay Moses sa pamamagitan ng isang paraan na sinabi niya, itatago kita sa pagitan ng dalawang bato at dadaan ako at ang makikita mo lang sa akin ay yung back part ko. At nung nakita yun ni Moses, anong sinabi niya? Doon sa Exodus 34 verse 6, sinabi niya, the Lord passed before him and proclaimed. So ang Diyos mismo ang nag-proclaim nitong mga bagay na ito. So these are the after effects after na dumaan ang Panginoong Jesucristo, ang Panginoon si Yahweh nung time na yon, naintindihan lahat ni Moses bakit niya binigay yung law, bakit niya pinakita yung lahat na yon. Para saan yung mga institutions na yon? Kasi sinabi ni Moses dito, show me your glory. Baga parang sinasabi niya, all of these things, napakadami nitong pinakita mo sa akin. Bakit? Anong rason nito? Anong pinapakita nito? Ito yung sagot ng Diyos.
Sinabi niya, the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness. Bago niya sabihin na hindi niya palalampasin, sisingilin niya yung mga kasalanan ng mga anak doon sa kanilang mga tatay, sa mga ilang saling lahi, sinabi niya muna, I am slow to anger, abounding in steadfast love and faithfulness. So there are a lot of examples of God's patience in the Old Testament. You see, sa panahon ni Moses, nung nandun sila sa Mount Sinai, pagbaba niya, sila Aaron, sila Miriam, gumawa ng golden calf, doon sa Exodus 32 to 34. And because of that, nagalit ang Diyos doon sa kanila. Pero, though judgments was deserved, God spared Israel pagkatapos ni Moses na mamagitan. Please blot me out on the book of life. Palampasin mo na lang ito, huwag mo na lang silang patayin. Pero ang pinakita ng Panginoon, imbes na judgment sa kanila, ginawa ng Panginoon ay in-spare sila. Nagpatawad ang Diyos. At gumawa siya ng bagong, gumawa siya ng bagong tables of yung Ten Commandments dahil binasag ng Panginoon sa kanila. And then sa panahon ni Jonah, di ba si Jonah ayaw niyang pumunta doon sa Nineveh, pumunta siya sa Tarshish. Why? Because alam niya, kilala niya ang Diyos na once na humingi lang ng tawad ang mga taga Nineveh, patatawarin ng Diyos. Galit siya sa mga Syrians, sa mga Ninevites. Kasi mga cruel na mga tao ito, kalaban ng Israel, kalaban ng mga tao ng Diyos. Kaya nga nung siya ay kinuha ng Diyos mula doon sa kanyang papunta siya sa Tarshish, providentially, by the, yung power ng Diyos, dinala siya doon sa Nineveh, nangaral siya, napilitan siyang mangaral, eto na nga. Nagrepent yung mga tao, pinatawad ng Diyos. Kaya disappointed, very disappointed itong si Jonah. But that instance pinakita that really God is merciful at patient even sa hindi mga taga-Israel. You see, isang buong nation nagrepent, pinatawad ng Diyos. And then si Hosea, sa panahon ni Hosea, yung pinakita sa Hosea yung parental patience ng Diyos. At pinakita din niya na He is feeding, He's guiding, He's loving Israel despite yung rebellion. At yung picture na pinakita niya kay Hosea ay kakaiba. Kasi yung kumuha daw siya ng isang unfaithful na wife and then mahalin ito forever. Nangalon niya itong si Gomer, pero ang utos pa rin ng Panginoon sa kanya is kunin mo siyang pabalik because this is how ipapakita ng Diyos how patient God is sa kanyang tao. And then sa Jeremiah, for 40 years, he is pleading with Israel, showing God's endurance through the prophet. Itong si Prophet Jeremiah. 40 years siya na umiiyak para lang magsabi na bumalik na kayo, magrepent na kayo. And then sa Isaiah 43, ang ganda nito. God bore the burden of Israel's sin, showing patience as carrying weight. Pinakita niya yung patience ng Diyos na para bagang binubuhat ng Diyos yung mga kasalanan ng buong Israel. Sa Isaiah 43:24, sinabi niya, you have not bought me sweet cane with money, or satisfied me with the fat of your sacrifices, but you have burdened me with your sins. You have wearied me with your iniquities. You have burdened me with your sins, and you have wearied me with your iniquities. This is an anthropomorphic language na kasi ganito ang ginagawa ng Scripture. It often speaks of God in human terms as we can grasp yung response niya sa sin. This is how, ipagpapakita ito, how God is responding sa kasalanan. Hindi niya sinasabi talaga na ang Diyos ay naapektuhan, na para siyang
napapagod, siya ay nagsasuffer like humans. Hindi po ganon. Instead, it is communicating the seriousness of weight of Israel's sins. Ganito kabigat. Sinasabi lang ni Yahweh dito, ganito kabigat yung kasalanan. Their rebellion is pictured as a heavy burden laid on God. Pinipicture lang ng Panginoon, ganito ko kayo binubuhat. Ganito kabigat yung inyong kasalanan. The verse shows that sin is grievous to Him, yet He continues to bear with His people instead of abandoning them. Bakit nandito tong text na ito? Galit, sawa na ba ang Diyos? Hindi. It is a picture, pinapakita dito, na ang Diyos still, He is bearing with His people. Nagtitiis sa Kanyang tao instead na bigla na lang iwanan sila. You see, God's patience is pictured here as carrying the weight of people's sin. Alam niyo, this is picturing what would happen on the cross. This is sa Diyos mismo, itong hinaing na ito, parang pinapakita niya, this is what I'm going to do pagdating ng cross, which is the one that you are anticipating. All those sacrifices that you are doing, when you look at it, there is something that I would do. I would bear all your sins, katulad ng nangyayari ngayon. So, God's patience is costly because it requires the cross. Yung panahon nila na yon, they were really been forgiven. It's because of the anticipation of dun sa krus na mangyayari. So, the Old Testament shows that God's judgment never comes suddenly. Instead, it only comes after His patience has been extended and rejected. Kung makikita mo man na nag-judge ang Diyos, it is after ma-exhaust yung Kanyang patience. After na maibigay lahat ng mga pagkakataon. In each case, God gave warnings, He gave time, He gave opportunities for repentance before the judgment fell. So, sa flood, di ba, yung panahon ni Noah, anong ginawa ni Noah? He preached for years while the ark was being built. So, yung flood, nangyari lang only after generations of corruption. Di ba? Nung panahon na natapos na yung ark, finally, bumagsak ba agad yung flood? No, naghintay pa ng 7 days. You see, after na magawa yung baga parang ikaw, kung galit na galit ka sa tao, gagawa ka ng paraan na makaganti ka. Magawan mo ng paraan na ma-stop yung corruption ng tao na yon. Pero ang Diyos, ginawa niya nung right after matapos ni Noah, naghintay pa siya ng 7 days bago bumagsak yung ulan. Why? Because it is showing that God is really showing yung patience siya sa tao na baka mayroong mag-repent. Or even though all-knowing siya, pero pinapakita niya, this is how I want you to repent. So, ganun din sa Sodoma and Gomorrah, di ba? Si Abraham nag-intercede sa Diyos and God agreed to spare the cities if even 10 righteous people were found. Ang problema lang, 8 lang ang righteous sa panahon na yon. This is in Genesis 18. So, ang galit ng Diyos ay hindi pa dalos-dalos. Hindi siya yung impulsive. Yung wrath ng Panginoon, hindi siya impulsive. Lagi itong pinangungunahan ng mahabang pagtitiis at malinaw na warning. So, meron siyang pagtitiis, tapos lagi siyang may babala. When judgment comes, it is measured, just and purposeful. This is to stop evil, to protect the innocent, and to preserve holiness. Ito naman yung pakay talaga ng Diyos when He is judging the people. This is to preserve itong mga bagay na ito, yung holiness. Gusto niya is yung sinasabi sa Micah 6:8, pinakita daw ng Diyos, ano yung gusto ng Diyos sa tao, but to show mercy and to love justice and to walk humbly with God. Kaya may mga judgment na ganito, God wants us to
to follow Him, to walk humbly before Him, to acknowledge Him as our Lord, protector, benevolent na master. Because that is life. Ito yung kabutihan na para sa atin. But we are matigas lang talaga tayo, yung ating mga puso laban sa Panginoon. So, for the sins of His remnant, ito yung maganda. For the sins of His remnant, God's patience was sustained in anticipation of Christ, who would bear the sins and pay for them on the cross. Hindi natapos actually yung patience ng Diyos sa mga remnant. Namatay sila, hindi nakuha yung promise, pero nung si Kristo ay namatay dito nung siya ay nagpunta dito sa lupa, namatay siya, na-apply lahat yung promises na yun. Nagkaroon sila ng fulfillment doon sa Christ event mismo na yon. Kasi hindi natapos sa kanila, hindi natapos yung patience ng Diyos sa kanila kahit na sila ay mga nagkasala din. Di ba? Samson fell with Delilah. Si David fell with Bathsheba. Si Abraham nagsinungaling. Ganon din yung kanyang mga anak. Lahat sila ay imperfect. Pero bakit sila naging tao ng Diyos? Because they are the remnant na pinangkakuan ng Panginoon ng kaligtasan. At dahil doon, God has been patient sa kanila. So the patience of God in the Old Testament, yung kanyang delaying of judgment at yung kanyang bearing of sin, those things were made possible because Christ's sacrifice was certain in God's plan. Sa mata ng Diyos, tapos na ito. There would be a sacrifice in the middle of the history ng mankind. May sacrifice na magiging retroactive yung application nito. All time, past, present, and future ng mga kasalanan ng mga tao ng Diyos, may apply yung forgiveness because of that. So you see, it is very possible lamang. So even in the Old Testament, those people ay naligtas through Christ. Hindi sa pagsunod lamang ng mga shadows, yung types and shadows sa Old Testament. Hindi yung pagtingin lamang doon sa lamb na kinakatay, naligtas na sila. They were looking beyond that. And they were looking on what these shadows are prefiguring. And that is the Lord Jesus Christ. So patience, naging patient ang Diyos. Ang everlasting patience sa kanila because of what Christ would do doon sa krus ng Kalbaryo. So, as a quick application para sa atin, kung ganun ang Diyos sa Old Testament, we too should give people space to change. No rush condemnation. Don't throw again yung condemnation sa tao. Madalas tayo yung itatag na natin yung tao na yan. This is not for me. This person is not for me. Mahina ang ganito niya. Hindi siya, marami siyang mga rough edges. Actually, mas marami talaga at hindi ko kayang sumama sa kanya. You see, we too should give people space to change. Kasi lahat tayo may mga rough edges. At lahat tayo nangangailangan ng time sa biyaya ng Diyos. Hindi tayo agad na nung tayo ay naligtas, magagaling na tayo at mga perfect na tayo ng mga tao at very calmly at tayo ay madaling pakisamahan. No, meron tayong mga rough edges. It takes time. At minsan, yung mga tao hindi natin napapansin, kaya sinabi ko kanina, hindi natin napapansin pero hindi natin alam. Baka yung mga tao sa paligid natin, napaka-gracious, napaka-patient nila sa atin dun sa mga nakikita nilang mga bagay na dapat tayong lumago pa. Pero we learn that because God is like that in the Old Testament. Kung Diyos ay katulad nating bugnutin, wala nang remnant. At hindi din tayo magiging mga mananampalataya ngayon. Tapos na ang plano ng Diyos.
tapos na yun ng panahon na yun. Pero because God is patient sa mga tao na mga katulad natin ng mga pasaway nung unang panahon, nakarating sa atin ang ebanghelyo, naligtas tayo. So you see, we too should give people space to change. And we should not be rushed in condemning them. And then pangalawa, learn to carry the inconvenience, yung weaknesses or faults of others without retaliation. You see, pagtiisan natin. Minsan, yung pagiging Kristiyano natin, ito yung nagiging badge natin to criticize others. Minsan, yung lumalabas sa atin, itong mga tao na ito, palibasa, hindi kasi mananampalataya. Wala kasing ethics, yung mga ganon. You see, dapat wala tayong mga ganong retaliation. We need to bear, we need to carry yung inconvenience, yung mga weaknesses nila. We need to understand them. You see, sa camp, isa sa naging blessing sa akin, yung testimony nung isang nag-speak doon, si Pastor Manny Abena. You see, Pastor Manny Abena was very successful sa kanyang career, sa kanyang trabaho, tapos at the same time pastor siya. You see, ang tingin sa kanya is very perfectionist, dapat ayos lahat. Pero yung mga dalawang instances na sinabi niya, nagkaroon ng conflict sa kapitbahay na wala naman siyang problema, tapos wala naman siyang ginagawang masama. He was just sweeping yung tapat ng bahay niya, dinamay niya na yung tapat ng kapitbahay niya. Nagalit yung kapitbahay, ba't mo nililinis yung tapat ko? Tapos nag-argue. You see, tapos ang ginawa lang ni Pastor ay, pasensya na po kayo kung nagawa ko yan. Sabi nga, wala akong masamang intensyon. And then, nagpagupit siya, nakapag-park doon sa isang parking na madalas pinagpa-parkingan ng isang vendor na food cart. Galit na galit sa kanya, pumasok doon sa barber shop. At sabi niya, after all na humingi siya ng tawad, galit pa rin ito. Sabi niya, ano po bang kailangan niyong gawin? Gusto niyo po bang lumuhod ako sa inyo? You see, yung mga ganong bagay, we need to carry those inconveniences. Bilang mga mananampalataya, hindi tayo dapat yung irritable at hindi tayo yung peacemaker dito sa mundong ito, di ba? And then pangatlo, continue to do good even when results are slow. Kahit na yung progress ng ating mga pinagmiministeran, lalo na sa mga leaders sa iglesyang ito, medyo mabagal, we need to continue doing good. Tayo din, ang mga merong dinidisciple dito, kahit hindi ka leader, pero you have someone na looking up sa inyo, gusto mong tulungan sa kanyang Christian life, medyo mabagal yung growth, pero huwag tayong sumuko na gawin yung maganda, mabuti para sa kanila, kahit na medyo mabagal yung kanilang mga pag-usad sa pananampalataya. Let's go doon sa patience ng Panginoong Jesucristo. Yung patience ng Panginoong Jesucristo is seen in all His relationship. Doon sa tatlong relationship na ito. Una, patience with His disciples. Napaka-pasensyoso ng Panginoon sa kanyang mga disciples. Jesus persevered with disciples who were slow to understand and often failed. Di ba? Paulit-ulit niyang sinasabi, mamamatay siya, pero hindi nila maintindihan. At nangyari pa, may mga pagkakataon pang tumalikod yung iba sa kanila. So He loved them till the end. Di ba? In John 13 verse 1, and then He kept them safe. Doon sa kanyang prayer sa John 17 verse 12, na Lord, I'm not praying for the world, I'm praying for them. I'm praying na itong mga tao na ito, iiwan ko sila, pero I have kept them safe. Please keep them from the evil one. So, and then when Jesus was rebuked by when Jesus rebuked His disciple, He didn't abandon them. He corrected them so they could grow.
yung kanyang mga sharp rebuke were sharp, but they were aimed at keeping them safe and shaping their faith. Yes, yung mga rebuke ng Panginoon sa kanila, very sharp, at minsan mapapahiya talaga yung mga disciples. Yung word na, "O ye of little faith," was not dismissal. Hindi ito dismissal na, wag na nga kayong sumunod sa akin. Baga, I'm done with you. Mga mahihina yung mga pananampalataya nyo. It was a call to trust Him more. Ito yung panawagan ng Panginoon, magtiwala pa kayo. Lakihan nyo pa yung pananampalataya nyo sa akin. And then yung famous na sinabi ng Panginoon kay Peter, yung "Get thee behind me, Satan," it was not casting Peter away, it was protecting him from aligning with temptation. Hindi ito yung sinasabi niya na si Satan talaga siya. On that moment, he is acting like Satan kasi nagsusukom siya sa temptation ni Satan. And God was just protecting him from being succumbed sa temptation na yon. So, true patience doesn't mean silence in the face of error. It means enduring weakness while still guiding, teaching, and restoring. We are bearing yung kanilang mga weaknesses, di ba? Ganito yung ginagawa natin when someone is erring and then we need to discipline. With patience, we are doing it. Kahit na nagpapataw tayo ng excommunication, this is with patience. Ginagawa natin ito. Hindi ito nagiging judgmental ang church. We are doing it kasi we want to restore. At yun ang pinapakita doon. We are patient. The church is patient, pero hindi ibig sabihin na pag ang church patient, wag na siyang magkakaroon ng ganitong mga disciplines. No. We are doing it still because this is right, pero ang aim natin is to restore. We are applying yung patience ng Panginoon Kristo even though nagkakaroon tayo ng mga ganong mga disciplines. And then, pangalawa, under yung patience ng Panginoon Kristo, patience with Jerusalem's rejection. Alam ng Panginoong Kristo, mamamatay siya at siya ay papatayin ng mga Romano, at itong mga tao na ito mga dahilan bakit siya mapapako sa krus. Jesus wept over Jerusalem, lamenting their refusal to turn back to God. Ang pinagdaramdam ng Panginoong Kristo dito is bakit sila hindi nagre-repent? Nandito na nga siya, pumunta na nga siya. Doon sa Matthew 23 verse 37, sinabi niya, "O Jerusalem, Jerusalem, the city that kills the prophets and stones those who are sent to it. How often would I have gathered your children together as a hen gathers his brood under his wings, and you were not willing." Tinatawag ko kayo, ginagather ko kayo na parang manok na sa kanyang mga inakay para protektahan, pero ayaw nilang pumunta sa shelter, ayaw nilang manumbalik. You see, yun yung hinanaing ng Panginoon Kristo dito. Ito yung isa pa na maganda, yung Luke 19:41-42. Sinabi niya, "And when he drew near and saw the city, he wept over it." Nakita niya yung Jerusalem. Saying, "Would that you, even you, had known on this day the things that make for peace." Ito na yung darating na peace at parating na. Kung alam nyo lang na ito yung darating na kapayapaan. But now, they are hidden from your eyes. Hindi nyo na alam na merong darating. Kasi you're rejecting me, pero ito yung mangyayari. "For the days will come upon you, you who will reject me." Napatuloy. "The days will come upon you when your enemies will set up a barricade around you and surround you and hem you in on every side and tear you down to the ground, you and your children within you, and they will not leave one stone upon another in you because you did not know the time of your visitation." Hindi nyo alam, dumating na yung Mesayang hinihintay nyo, and you reject Him. And because of that, hindi mo alam yung judgment na darating sa inyo. He is speaking on
event ng AD 70, palilibutan kayo ng inyong mga kaaway, walang lalabas at papasok na kalakalan, gugutumin kayo for 3.5 years. And then after that, mga weak kayo, lulusubing kayo, at kayo papatayin. Because of your rejection. Yun yung iniiyak ng Panginoon dito. Hindi nyo alam, nandito na ako. I've been patient sa inyo. Pero ito yung mangyayari sa inyo. So, Jesus is not coldly announcing judgment here. Hindi siya sinasabi, ito mangyayari sa inyo. Galit siya. He is lamenting, grieving, and weeping because His patience is emotional, relational, and full of longing. Nung kay Kristo na embody, nagkaroon ang Diyos ng flesh with all the emotions na meron ng tao, at nakita natin ito when He wept over Jerusalem because of the judgment that would fall on them because of the rejection na binigay nila sa Panginoong Jesus. So Jesus' lament echoes the prophets whom God had sent for centuries, but Jerusalem resisted. Jesus embodies that same divine patience sa Old Testament. So we can keep loving by letting compassion lead even when we are resisted. So, pwede pa rin tayong maging patuloy na maging mapagmahal by letting yung compassion manguna sa atin even when we are resisted, katulad ng Panginoong Jesucristo. Pangatlo, patience in suffering. So, dun sa cross ng Panginoong Jesucristo, Jesus endured cruelty, injustice, and mockery. He did not retaliate, threaten, or curse His enemies. Instead, He entrusted Himself to the Father's justice. Ito yung pattern para sa atin. Hindi siya nag-retaliate, hindi siya gumawa ng anumang bagay na harsh doon sa mga nagpapapako sa Kanya. He could have done that. Pwede niyang tawagin yung legions of angels para patayin silang lahat at hindi mangyari ang crucifixion sa Kanya. But He endured all those things at in-entrust niya sa Diyos yung justice. Kasi ganun ang sinabi ng Panginoong Jesus, vengeance is mine, saith the Lord. Siya yung nag-embody nung pagtitiwala talaga sa justice ng Diyos. So this shows patience as strength under suffering. So yung patience, yung pagiging kalmado, this is not weakness. Yung kalmado ka lang, hindi ikaw yung palaban. Actually, yung pagiging palaban, yun yung sign na mahina ang tao. Yung palagi siyang bugnutin at parang pinagmamayabang pa. Pag ako nagalit, walang pwedeng sumagasa sa akin. Walang pwedeng umano sa akin. That's a sign of weakness ng tao. Hindi siya pwedeng ipagmayabang. What we can brag about is the patience that God has given us. This is the patience of God. Ito yung pwede nating sabihin na malakas tayo dahil sa patience na meron tayo. He bore the sins of the world, si Kristo. He have entrusted Himself to the Father. This is patience at its costly. Ito yung patience na talagang nakita natin. Ito yung pinakasukdulan ng patience na pwede nating makita. You see, ilang oras kang nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Pero these people are still shouting. Yun lang dapat sa inyo. At may mockery pa sa kanyang harapan. This is what happened to that person na nagsasabing, I am the King of the Jews. He was hanged and judged by these people na pinuntahan niya. And yet, nandito ang patience na pinakamabigat. Kasi yung koronang binigay sa kanya is not a royal crown. A crown ng mockery sa kanya at crown na very painful crown, yung crown of thorns. So we can keep loving by entrusting justice to God instead of striking back. So, meron tayong issue dito. Does Christ's patience mean Christians should not seek human justice? Dahil ba
Dahil ba patient si Jesucristo, dapat natin siyang tularan? Hindi na ba tayo dapat mag-apela sa mga justice system na nandito sa mundong ito? So, God established governing authorities as His servant to bring punishment on the wrongdoer. So I'm saying we can still appeal sa mga governing bodies na ito, because those governing authorities are servant ng Diyos para maggawad ng justice, to punish evil. This is what is written in Romans 13 verse 4. Sinabi ni Paul, for he is God's servant, itong mga authorities na ito, itong government na ito, for he is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for he does not bear the sword in vain. For he is the servant of God, an avenger who carries out God's wrath on the wrongdoer. Praise God, we have lawyers na matatalino. Alam nila kung ano paano i-apply yung mga batas. Tayo, alam natin yung batas ng Diyos, pero alam nila yung batas ng, even yung civil law na hindi natin alam nila. Because God had ordained them to do those things. Ito yung profession nila, and this is for our good. So we need to differentiate para ma-answer talaga ito, na pwede tayo talagang humanap ng human justice. We need to differentiate yung revenge with justice. Kasi yung revenge is taking matters into our own hands, repaying evil for evil. Pero yung justice is appealing to rightful authorities God has established. Ito yung when you are asking justice, hindi mo nilalagay sa kamay mo yung justice, nag-aapela ka doon sa institution na inordain ng Diyos for that. Let's say barangay, and then police station, and then court, hanggang sa makarating sa pinakamatataas na mga bodies. So, yung revenge, it is a personal retaliation. You hurt me, I will hurt you back. So, ganito yung revenge. It is motivated by anger, bitterness, and the desire to make someone suffer. Ito yung, ang kagustuhan mo is makaganti talaga. Mag-suffer din siya katulad nung suffering na in-invoke niya sa'yo or nang samahan mo sa buhay. So, and the scripture forbids all of those things because sinabi ng Panginoon, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord, sa Romans 12:19. Eh ano naman yung justice? Justice is seeking what is right through proper channels God has established. Yung courts, authorities, community processes, and then it is motivated by truth, fairness, and protection of others, not by personal hatred. You are going sa mga, ano na yun, kasi hindi ka galit. You are going there because meron kang gustong protektahan. So, anong pinupunto natin dito? Christ's patience forbids revenge, but it does not forbid seeking justice as long as it is not in the spirit of bitterness. So it is very hard. Mahirap ito kasi when we are wronged, ang first impulse natin is retaliation and resentment. Yung we can be bitter. Ito yung inner resentment. Yung sa Ilocano, yung may word sila, yung parang yung pakiramdam natin masakit dito, nagngingit-ngit tayo. Resentment. This is an inner resentment that flows a negative response sa ating mga sarili. But yung bitterness na meron tayo na ito, actually, hindi ito nakaka-apekto sa ibang tao. It eats us. Ito yung, ang pinapahirapan nito, tayo mismo. So, pero yun ang impulses natin. Imbes na maging kalmado tayo at pasensyoso, ganun tayo. Madalas tayong nagngingit-ngit. Madalas tayong naiinis. Ito yung impulse natin, retaliation. So, appealing to authorities can feel like getting back at someone, which easily slides into vengeance. Minsan,
madalas na pag nag-a-appeal tayo sa mga authorities, galit na galit tayo, gusto nating makagante. On our own, separating justice from bitterness is nearly impossible. Ang hirap nga naman na nagrereklamo ka sa barangay o kaya sa korte nang wala kang galit na kinikimkim. Ang hirap nun. Pero yun yung sinasabi ng Diyos sa atin eh. Yun yung sinasabi ng Diyos na maging pasensyoso tayo. But the Spirit of Christ grows patient in us, enabling us to act rightly while keeping our hearts free from vengeance. So, patience as the fruit of the Spirit is not natural temperament, but supernatural grace. That's why ang hirap nitong gawin on our own. Because this is supernatural grace. Pero may issue number 2. Is it always wrong to be angry? Ito naman. So, in Ephesians chapter 4, verse 6, Paul is commanding the believers to be angry and do not sin, implying that there is a way of being angry that is not sinful. So, Scripture shows people crying out in anger and grief. Sa Psalms, di ba? Nag-iinis sila, they are grieving. But why they are grieving? It is because of the injustices at nangyayari sa kanilang paligid. At saka yung kanilang honest, these are just honest emotions. Ito yung first impulses nila and they're just being honest sa Diyos. Not necessarily sinful, yung pagiging honest sa Diyos ng nararamdaman. And the Scripture shows people crying out in anger. So, feeling angry in the face of injustice is natural. Basta sa face ng injustice at nagagalit tayo, it is natural. It reflects yung seriousness of the wrong. Pero, ang danger is not in the initial feeling. Mare, on the moment, nagalit ka dahil merong injustice, hindi yung danger yung initial na feeling. But letting anger take root and control us and becomes bitterness. Ito yung masama, na mag-root ito sa atin at maging out of control sa atin at maging bitter na tayo for the rest of our lives. Yun ang masama. So, through the help of the Spirit, patience transforms bitterness into prayer. So God, naiintindihan ng Diyos yung ating galit sa injustice sa mundong ito. Pero when we are being patient, natututo tayo ng manalangin, imbes na sumama ang loob. Parang sinasabi natin, Lord, you see this evil, please act in your justice. So Christ's patience calls us to move beyond bitterness and into trust. So yung initial impulse natin, naggagalit tayo, pero wag nating hayaan na mag-sit ito sa ating mga puso at magtuloy-tuloy at maging bitterness. We need to trust God in His promises in dealing with injustices sa mundong ito. So mabilis na lamang, patience on Christian living. Dalawang bagay ito. Una, endurance of suffering. Kasi Christians should expect hostility and persecution sa mundong ito. We should not be surprised because suffering is normal for believers. Actually, sa 1 Peter 4:12, tinawag ang mga believers para mag-suffer. Sinabi ni Pedro, Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you as though something strange were happening to you. Hindi ito kakaiba. Ito talaga yung normal sa mga mananampalataya. To suffer. Kasi ganon nag-suffer ang Panginoong Jesucristo. At hindi tayo iba doon. Relatively, magaan yung buhay natin dito. Walang masyadong yung active na ini-impose sa atin na suffering ang mga authorities, ang ibang mga tao. Medyo malaya tayo dito. Pero still, meron tayong kahirapan. But all the more na hindi tayo dapat magreklamo. Kasi ito talaga yung normal sa isang believer, to suffer. To suffer. Katulad ng suffering ng Panginoong Jesucristo. So do not retaliate. But to follow Christ's example. Sa 2 Timothy 3:10-11, you however, sinabi niya kay Timothy, sinabi ni Pablo,
you have ever have followed my teaching, my conduct, my aim in my life, my faith. You have also followed my patience, my love, my steadfastness, my persecutions and sufferings that happened to me at Antioch, at Iconium, and at Lystra, which persecutions I endured. Yet from them all, the Lord rescued me. So sinasabi niya, I'm following Christ doon sa mga nangyaring mga sufferings na ito, and I am acknowledging that you are following me. You also have followed me with those things, even my patience. So, it is a good virtue na matutunan talaga natin yung pagiging pasensyoso. Coming from a person na nahagupit, nakaranas ng mga injustices, at mga maling mga paratang, at mga persecution, and still, sinabi niya sa kanyang testimony, ito yung aking flying colors, mga testimony with flying colors, I am patient with them all. So, do not quit, but commit all suffering to God and continue doing good. So, pangalawa, forbearance with one another. Patience also means bearing with others in everyday relationships. Ano ba ibig sabihin ng forbearance? It means forgiving, overlooking faults when it can be covered by love, resisting grudges, choosing gentleness. Meron ba tayong ganito? Or tayo yung konting hindi man tayo nagre-retaliate, pero nakukwento natin sa iba yung mga reklamo natin sa ating kapwa. It shows our impatience at yung ating hindi pagiging forbearing. So, even with our small irritations, yung lateness, na late lang yung tao, yung misunderstandings, at saka yung careless words na nabitawan niya, dapat maging pasensyoso tayo doon. Pagtiisan natin, yung forbearance, pagtiisan natin. Yung patience means choosing gentleness instead of sharpness, forgiveness instead of grudges. You do those things instead na pumutok tayo sa galit. So, true patience is tested when we are misunderstood, misinterpreted, or falsely accused, di ba? Ito yung mas nakakainis kapag mali yung paratang sa atin o kaya napagkakamalan tayo. Nalalaman na lang natin, ganito na lang pala yung usapan sa labas, na ganito pala tayo because of yung impression sa atin, pero ang totoo, hindi naman. Meron lang pagkakataon, nagkamali tayo, pero hindi yon representation ng ating buong pagkatao. Ito yung mas nakakainis. Tapos, dito yung patient sa atin, mas naipapakita kapag kaya mong intindihin sila. Kaya mo silang kausapin with gentleness at kausapin, pasensya ka na kung ganyan ang iyong perception sa akin, pero ang totoo, hindi ko sinadya. At actually, I'm doing this para maipakita sa iyo na ito talaga ako. Na I want na magkaroon tayo ng good relationship. You see, ganun dapat tayo bilang mga Kristiyano. So, being misrepresented or falsely accused cuts deep because it feels unjust. Tapos very personal. Di ba? That's when patience proves real because that's the time that we are bearing the wound without revenge, trusting vindication to God. Hindi na natin kailangang yes, we should manage yung expectation ng ibang mga tao, pero there are times na kailangan na lang nating ibigay sa Diyos yung vindication, yung pagpapatunay kung sino talaga tayo. So this is exactly how Christ bore our guilt and suffered for it, though He Himself was innocent. You see, si Kristo ang pinaka-innocent sa lahat, and yet pinaratangan siya ng maraming mga pagpaparatang hanggang sa pinatay siya sa kasalanang hindi niya ginawa. You see, patience is God's tough but tender love. It is shown in Christ, grown by the Spirit, and lived out in us. And we praise God for that. Kasi binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na ipakita how tender and how loving God is by the way we live dito sa mundong ito. Sana yakman natin yung ating mga buhay
sa character ng Panginoon, especially on issue of patience. Tayo manalangin. Lord, we are grateful sa aming natutunan. Tulungan mo kami to really be patient sa lahat ng mga pagkakataon because you have called us to be like this, and this is one of the fruit of the Spirit na dapat namin i-cultivate dahil meron na ito sa amin. Binigay mo na ito sa amin. Baka natatabunan lang. Baka hindi lang namin ito nakukultivate, na itatago at na natatabunan ng aming mga retaliation at mga resentments. But Lord, patawarin mo kami. At by your grace, tulungan mo kami to practice this, na maging pasensyoso talaga kami. Maraming salamat po. Dalangin namin ang mga bagay na ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Quick question siguro kasi 10:15 na. Okay, walang questions? Purihin ng Panginoon. Tayo ay magkaroon ng quick break.